Amen. So bago po tayo makaupo, Proverbs 31:25-26, sabi po rito, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. Okay, God bless His word. Puna po tayo. Okay. So, mahalaga po yung pag-aaralan po natin po ngayon, pero bago po niyan, Happy Mother's Day. Okay, sabi po rito, sino ba yung she? Okay, sino ba yung she? Siyempre, babae yung she, kaya mga mothers po yan, o kaya mga future mothers, future mother, mga magiging ina. She is clothed with strength and dignity. Okay, nandun yung suot niya ay kalakasan at kagalang-galang. She laughed at the days to come. Pinagtatawanan niya yung mga parating pa lamang, yung mga magaganap sa hinaharap. She speaks with wisdom. Nagsasalita siya ng may karunungan and faithful instructions. Okay, katapatang sa mga utos is on her tongue, na nasa kanyang mga labi. Okay, title po ng pag-aaralan po natin ay Larawan ng Mabuting Babae at Mabuting Ina. Okay, sinilahat ko na po. So, hindi lang mga ina, mga babae, mabuting babae, kasi po sila po yung magiging future mothers. Okay? So, ito po ay pangkalahatan sa mga babae. Pero wag kayong mag-alala, mga lalaki, kasi mayroon din tayong party po rito. Hindi lamang po sila. Mayroon po tayo pong responsibilidad po rito. Okay? In 1908, Miss Anna Jarvis of Philadelphia observed the first Mother's Day. She did it in memory of her own mother and believing that others should share her feelings. She began a nationwide campaign to try to get everybody to observe a day known as Mother's Day. Little by little, the idea grew, and finally, the United States Congress set apart this day by a formal act, and the President encouraged its observance, and now Mother's Day is worldwide. So, nag-umpisa daw po ito, pag-recognize ng Mother's Day, naging batas po ito doon po sa United States Congress, at naging worldwide po ang Mother's Day. Nag-set apart po sila ng isang araw para po sa Mother's Day. Pero ang Biblia ay marami na pong pagpapagalang sa mga nanay. Bagamat kadalasan ang pinipili po ng Diyos ay mga kalalakihan, ang mga prophets po ay kalalakihan, ang mga apostoles ay kalalakihan, pero may mga babae na pinili din po ng Diyos at tumatak po sa ating pong mga kaisipan. Pamilyar na po sa atin po si Sarah, na asawa po ni Abraham. Okay, asawa po ni Abraham, na at 90 years old ay nanganak po siya kay Isaac. Okay, so siya po ay mother of faith. Kung father of faith po si Abraham, mother of faith, bagamat ang meaning po ng Sarah ay natawa. Natawa siya kasi 90 years old na ako tapos manganganak ako. Okay, yun po yung meaning po ng Sarah. Si Rachel po na asawa po ni Jacob na namatay sa panganganak dahil po kay Benjamin. Dahil hindi po makaanak po si Rachel. Okay? Pero nung time na po siya nanganak ko po kay Benjamin, pinakabunso po ng 12 tribes of Israel, namatay po si Rachel. Kaya ang mga nanay ay, sabi nila, kapag nanganganak daw po sila, ang kanilang kaliwang paa ay nasa hukay. Si Elizabeth na nanay ni John the Baptist, at saka si Mary na pinagdaanan o dinaanan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kay nanay po ng ating pong Panginoong Hesukristo. May kasabihan ang ilang guro, okay, mga rabbis po ng Israel, God could not be everywhere, so He made mothers. Okay, so God could not be everywhere. Kasabihan lang naman ito, God could be everywhere, of course. Pero pagdating po sa pag-aalaga po sa mga anak, God made mothers. Para mapalaki po yung mga bata na sila po ay God-fearing, na sila po ay obedient to God, at sila po ay law-abiding citizen. Para po ang mga anak po ay maging katanggap-tanggap po sa Diyos. Kaya nga iniaalay po yung bata, idinidicate po yung bata po sa Diyos. Amen? At ganyan na rin, parang sinasabi po rito sa kasabihan na po rito, na the mothers always look after
their children. Sila yung mata ng Diyos para sa kapanganakan po ng mga anak. He made mothers to shape up a child and grow them to be God-conscious, God-fearing, and law-abiding citizen. So, katulad na lang, may pag-aaralan po tayo pong mother po ngayon, okay, sa Biblia. May 7 M's na taglay ng mabuting babae at ina. Ngayon, bago po ko po sabihin itong 7 M's po na ito, 7 M's, gusto ko pong sabihin na walang perfectong mother. Okay? Walang perfecto. Lilinawin ko po yan. So kapag nakita mo na itong mga 7 M's na ito ay wala sa iyong nanay, ay wag mo siyang hanapan. Kasi nga walang perfectong mother. Okay? Gaya na lang walang perfectong tao. Pero dahil sa 7 M's na ito na pag-aaralan po natin, bilang mga babae, bilang mga nanay, ay pwede nating gayahin itong 7 M's po na ito. Okay? Nandiyan pa po ba tayo? Sige. Ano ba yung 7 M's? Sa 1 Samuel, okay, ang pag-aaralan po pala natin ay si Ana. Okay? Ana. Hindi Ani. Ana. Sister Ani. Ana. Okay. Malapit na. Ani. So, sino ba itong si Anang ito? Sa 1 Samuel 1:1-2, may isang lalaki na taga Ramatim, Supim, sa lupaing maburol ng Ephraim. At ang pangalan niya ay Elkana. Okay, lalaki Elkana. Na anak ni Jehoram, na anak ni Ilyo, na anak ni Toho, na anak ni Sup, na Ephraimita. At siya'y may 2 asawa. Okay, dalawang asawa ni Elkana. Ang pangalan ng isa ay Ana, at ang pangalan ng isa ay Penina. At si Penina ay may mga anak, ngunit si Ana ay walang anak. At minumungkahi siyang mainam ng kanyang kaagaw. Ibig sabihin, si Penina. Upang yamutin siya, iniinis ni Penina si Ana kasi wala siyang anak. May anak si Penina, walang anak si Ana. Sapagkat sinarahan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon, ay minumungkahi niyang gayon ang isa. Ibig sabihin, iniinis niya, kaya niyayamot niya si Ana. Kaya't siya'y umiiyak at hindi kumakain. So ano ba ang katangihan ni Ana na hindi po katangihan po ni Penina? Ang katangihan katangihan po ni Ana, bagamat wala pa siyang anak sa panahon na ito, ay siya po ay matiisin. Matiisin po si Penina, akalain mo, niyayamot siya, iniinis daw siya, taon-taon daw, pag umaakyat po sila, umaahon sila, parang magsamba doon sa cielo. Siya po ay iniinis. Kasi sa Israel, sa bansang Israel, kapag hindi ka makapanganak, ay parang ang kanilang kasabihan ay pinabayaan sila ng Diyos. Okay? So matiisin po si Ana. Matiisin siya kasi tinitiis niya. Akalain mo may karibal siya. Di ba? Matiisin talaga si Ana. Ano pa? Basahin pa natin yung kwento ni Ana. Sa verse 4, at pagka dumarating ang araw na si Elkana ay naghahain, offering, ay kanyang binibigyan ng mga bahagi si Penina na kanyang asawa at ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Okay, binibigyan niya yung family ni Penina. Ngunit si Ana ay binibigyan niya ng iba yung bahagi. Mas grabe yung ibinibigay niya. Hindi binanggit kung double portion or triple portion, basta mas marami yung ibinibigay kay Ana. Sapagkat minamahal niya si Ana, bagaman sinarahan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. At sinabi ni Elkana, kasi umiiyak itong si Ana, sinabi ni Elkana, sinabi ni Elkana na kanyang asawa sa kanya, Ana, bakit ka umiiyak? At bakit ka hindi kumakain? At bakit nagdadalamhati ang iyong puso? Hindi ba ako mabuti sa iyo kaysa 10 anak? Amen? So, sabi, I am not good for you.
Nandito naman ako, sabi ni Elkanah huwag ka na umiyak kahit wala kang anak. Ang importante, nandito ako na nagmamahal sa iyo. Amen? Yun ang importante, brother, sister Regine. Nandito si Pastor Michael na nagmamahal sa iyo. Amen? Kayo na rin diba? Ganyan si Elkanah. Ngayon, ano namang katangihan ngayon ni Ana rito na nakita ko? Si Ana po ay isang maunawain. Maunawain siya na asawa. Maunawain siya na babae. Bakit? Kasi nga, nauunawahan niya ang kahinaan ng kanyang asawa. Sa bansang Israel, ay ang kultura po nung unang kapanahunan, napilit na winasak ng Diyos ang kulturang ito, ay nagkakaroon po ang mga lalaki ng maraming asawa. Okay? Parang napaka-pamilyar po ito. So ang Diyos, kasi ipinalabas naman ng Diyos na you shall not commit adultery. Binabas naman ng Diyos na kung sino yung pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng papaghiwalayin. Kaya binibreak ng Diyos itong kulturang ito. At nang dumating ang Panginoong Hesukristo, sabi niya, if you look lustfully unto a woman, you have already committed adultery in your heart. So hindi lang po action po ngayon, kundi pagtingin lang na may pagnanasa, ay nangalunya ka na sa puso mo. Amen? Kaya ayaw talaga ng Diyos ng dalawang asawa. Pero ito pong si Ana, inuunawa niya, anong tinitignan ni Ana? Yung asawa ko kasi, bagamat may kahinaan, maka-Diyos. Bagamat alam niya na yung asawa niya na lalaki ay hindi perpekto. Naunawaan niyo po. Kasi sabagay si Ana ay hindi rin naman perpekto. So kinitingnan na lang niya yung kabutihan ng kanyang asawa. Itong asawa ko, every year na lang, nakikita ko nag-ahain, umaakyat dun sa silot, nag-ahandog sa Diyos. Nakikita niya kung paano si Elkanah ay makadiyos at mapagmahal sa Diyos. Kaya si Ana po ay isang maunawain na babae at asawa. Okay? Yun nga number 2. Number 3, si Ana ay mapagpakumbaba dahil nagpapasakop siya sa kanyang asawang si Elkanah. Okay. Nagpapasakop siya. Ang kultura ulit ng mga sa Hudyo. Okay? Sila po, mga babae po ay nagpapasakop. Ang tawag nga ni Sarah sa kanyang asawang si Abraham, my Lord. Nandun na lang yung kanilang pagpapasakop. Kalain mo, tawagin mo yung asawa mo na my Lord. Diba? Matindi yun. Diba? Grabing pagpapasakop yun. Pero ito po ay may pagpapasakop na pag-aaralan po tayo po rito na nagiging controversial. Okay? Okay, controversial po ito at pinagmumulan po ng debate. Okay. Sa 1 Timothy 2:11 to 14, ang babae mangaral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinapahintulot, sabi ni Apostle Paul, na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Ano po ba ang tinutukoy po ni Apostle Paul po rito, na ito po ay naging cause of debate, naging controversial issue sa maraming mga Kristiyano. Sabi sa iwikang Ingles, I do not permit women to teach. Sabi ni Apostle Paul. Okay, pag-aralan po natin kung ano bang tinutukoy talaga rito. Okay, anong question na yan, no? Okay, hindi ko nababasahin yan. Kung ang tinutukoy niya, I do not permit to teach. Paano naman ang Acts 2:17 to 18 na sinabi po ni Peter? Sabi po ni Peter sa Acts 2:17 to 18, and in the last days it will be, God says, that I will pour out my spirit on all flesh, on all people, and your sons and your daughters will prophesy, and your young men will see visions, and your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirits on those days, and they will prophesy. Ano po ba ang ibig sabihin ng prophesy? Ang ibig po ng prophesy is to bring the message
of God to people. Yun po yung prophesy. Bringing message from God to people. Okay? So, sabi, in the last days, I will pour my spirits on all flesh. Your sons and your daughters will prophesy. Di ba? Your daughter, babae yun. Okay? Your young man and your woman will prophesy. Sabi, di ba? Oh, magpra-prophesy. They will bring the message of God to people. Prophesy. Okay? At kung pinagbabawalan talaga ni Apostle Paul na ang mga babae ay huwag magturo, paano naman si Ana na isang propeta? Sa Lucas chapter 2, 36 to 38, there was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was very old, having been married to her husband for 7 years until his death. So may asawa siya, no? She had lived as a widow since then for 84 years. 84. She never left the temple. Ubay, sa templo na nananahan, worshiping with fasting and prayer night and day. At that moment, she came up to them and began to give thanks to God and to speak about the child to all who were waiting for the redemption of Jerusalem. So sa templo siya nakatira, sa templo siya nananahan, at nangangaral siya ng pagdating ng Misaya o pagkapanganak ng ating pong Panginoong Hesukristo. Hindi dapat sana si Ana yan na propeti. Bakit hindi na lang pumili ng Diyos ng lalaki na magsasabi ng pagdating ng isang Misaya? Sa loob ng templo to, di ba? Okay, sa loob ng templo. So paano naman ang sinasabi ng 1 Corinthians 11:5? Ano bang sinasabi sa 1 Corinthians 11:5? But any woman who prays or prophesies with her head uncovered disgraces her head, for it is one and the same thing as having a shaved head. Tagalogin natin. Pero sino mang babae na nanalangin at nagpropropesiya na hindi nakatakip ang kanyang ulo, ibig sabihin, ang mga babae nun ay sila po ay nakabelo. Asabian ko nitan, akabandana, wikang Pangasinan, akabandana ra. Sabi niya, for it is one and the same thing as having, para daw po siyang kinalbo, para daw sinave yung kanyang buhok. So, ibig sabihin, kapag nakabandana ka, kapag nakabelo ka, pwede ka mag-prophesy. Yan po yung ibig pong sabihin po diyan. So, inaalawan pala ni Apostle Paul na mag-prophesy yung mga babae, maliban lamang sila po ay nakabelo. Okay? Kay Paul din po yung Corinthians na yon. Kundi, ano bang tinutukoy talaga sa 1 Timothy 2:12 na I do not permit the woman to teach? Ang tinutukoy po is about leadership in the church. Leadership in the family. Leadership ang tinutukoy. Kasi nga, sa 1 Corinthians 14:33 to 35, ito yung sinasabi, for God is not characterized by disorder. Okay, guys, gusto ng Diyos is order. But by peace, as in all churches of the saints. The woman should be silent in the church, for they are not permitted to speak. Rather, let them be in submission. As in fact, the law says, if they want to find out about something, they should ask their husband at home, because it is disgraceful for a woman to speak in the church. Anong ibig pong sabihin? Kasi, siyempre, babae, alam mo na ba, nature po ng babae, abay, walang pakundangan yung bunganga. May nangangaral, abay, ano yung sinabi niya? Umali naman yung sinabi, ang ingay-ingay. Parang wag na lang. O, di kita tinitignan. Di ba? Ang ingay-ingay. Kaya sabi niya, kung may tanong kayo, punta kayo doon. Doon ba yung pag-usapan sa inyong asawa? Kayong dalawa ng mag-asawa. O kaya naman, babay, nag-aaway. Yung lalaki kasi, yung babae nangunguna sa kanyang asawang lalaki. Pinangungunahan. Parang tigre. Parang siya yung hari ng bahay. Di ba? Hari ng bahay. Kaya ang gusto po ng Diyos, nandun po yung pagpapasakop. Si Elkana nga, inunawa ni Ana. May kahinaan.
nakataon lang na ang kahinaan ni Elkanah, dalawa yung kanyang asawa. Okay, hindi lang nagko-concentrate po sa dalawang asawa. Kasi nga nung panahon noon, iba yung panahon po noon. Okay? So, kailangan daw yung mga asawa ay magpasakop. Ephesians 5:22-23. Wives, submit to your husband as to the Lord, because the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, He Himself being Savior of the body. Wives, submit. Christ submit to the church. Wives, submit. In terms of leadership. Leadership. Leadership po ang pinag-uusapan po doon. Okay? Oh, di ba? Grabe, ano? Kahit na napakatalino po ng babae, kailangan pa rin ang leadership po ay nasa lalaki. Ngayon po rin dito po sa church. Ang leadership naman dito sa lalaki, sa main church, si bishop. Ang leadership ay sa church. Okay? Di ba 1 Timothy 2:12 yon? I do not permit that woman should teach. Sabi, di ba? O baba lang tayo sa verse 15. Sabi po rito sa verse 15, a woman's real happiness does not come from dominating or ruling men. O ganyan, leadership talaga ang tinutukoy. Kapag dinodominate na, sabi po na Apostle Paul, I do not permit. Kasi po, hindi po yun ang order po ng Diyos. Si Adan, ang unang ginawa, pagkatapos po noon ay si Eva. Okay? So, ibig sabihin, si Apostle Paul naman po ay wala po siyang asawa. Di ba? Hindi niya asawa. Pero nakita mo, yung asawa mo, and I will pour out my spirit on all flesh. Nakita ng leaders of the church. And I will pour out my spirit on all flesh, both men and women will prophesy. May gift sa pagtuturo. Anong gagawin mo? Itatago mo? Di sumasalangsang na naman sa turo ng Panginoon na sa parable of the talents, na binigyan ng talento ng 5, binigyan ng talento ng 2, binigyan yung isa. Anong ginawa ng isa? Itinago niya. Ngayon sumasalangsang na naman sa maraming verses. Hindi po ba? Anong gagawin mo? Itatago mo? Bilang ako na may asawa at nakita ko ang gift of the Holy Spirit, gift that comes from God, I permit my wife to speak, to teach in the church. Bilang pagpapasakop niya sa akin, susunod siya kahit ayaw niya. Nakuha niyo? Kasi nagpapasakop siya po sa akin. So si Ana, balik tayo kay Ana, nagpapasakop po siya kay Elkanah. Malinaw po ba? Amen. Ano pa? Marunong manalangin at magbigay ng pinakamainam na handog sa Panginoon. Okay? Bakit ba marunong na manalangin si Ana? 1 Samuel 1:9-10. Sa gayoy bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila ay makainom. Ngayon si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi at ng pintuan ng templo ng Panginoon. At si Ana nananalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa at tumatangis ng mainam. At siya'y nanata, nanumpa o nanata ng isang panata at nagsabi, O Panginoon, ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingulin ang pagkapighati ng iyong lingkod, ay aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalaki ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Sa paghihinagpis ni Ana, na siya po pagdadandun yung kanyang longing to have a son. Siya po ay nanalangin para mawala ang kahihiyan na niyayamot po siya ni Penina. Kaya nanalangin po si Ana ng mataimtim. At ang kanyang pananalangin ay i-offer niya yung kanyang anak kapag nagkaroon siya ng anak na lalaki. At siya po ay nanata na hindi niya gugupitan ang kanyang buhok. So ito pong si Ana na taga Ephraim. Kapag
Kapag sinabing hindi niya gugupitan ang kanyang buhok, ibig sabihin, ito yung mga tao po na nagkakaroon po ng panata na sila po ay magiging Nazarite. Nazarite. Okay? So Nazarite, hindi po nangangahulugan na taga Nazareth. Malinaw po. Ang taga Nazareth, ang tawag po is Nazarene. Nazarene. Pero si Ana, kapag nagkaanak ako, Lord, sabi niya, bigyan mo ako, i-offer ko sa iyo at pinapangako ko, nananata ako, hindi ko gugupitan ang kanyang buhok. So yun dun yung panata ng isang Nazarite. Pero si Ana ay taga Ephraim. Isang lipi po ng taga Israel at hindi po siya taga Nazareth. Malinaw po ba? Okay. So, ano pang ginawa po ni Ana po dito? Ibinigay niya sa Diyos yung pinaka-the best. Ibinigay niya yung pinakamamahal niyang anak, yun ang kanyang ibinigay. At kahalintulad din po siya ni Abraham na hiningi ng Diyos para subukin ang pananampalataya po ni Abraham. Ialay mo ang iyong bugtong na anak, sabi kay Abraham. Si Abraham, dahil may takot siya sa Diyos, dinala yung kanyang anak. Pero nakapasa po si Abraham. Nung papatayin na ni Abraham yung kanyang kaisa-isang anak, sabi ng Diyos, huwag mong patayin yung kaisa-isa mong anak. Ngayon, nakita ko. For now, I see your faith. Gusto ng Diyos kasi na makita sa atin ang ating pong pananampalataya. So, akalain mo bilang isang ina, kaya niya yon? I-offer mo yung kaisa-isang anak mo sa Diyos. Pero ginawa po ni Ana. Kaya naisulat po ang Book of Samuel. Okay? Ano pa? Si Ana ay matuwid ang pamumuhay. Okay? Bakit matuwid ang pamumuhay ni Ana? 1 Samuel 1:13-15. Si Ana nga ay nagsasalita sa kanyang puso. At ang kanyang malamang mga labi ay ang gumagalaw, ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig. Kaya't inikala ni Eli na siyang lasing. Okay, yung Eli, nandun po siya at nagmamasid dun sa haligi, dun sa loob po ng templo. At sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan magiging lasing ka? Ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. At sumagot si Ana at nagsabi, hindi, Panginoon ko. Ako'y isang babae na may diwang mapanglaw. I am a woman of grief. Kasi nga wala pa siyang anak sa panahon nito. Hindi ako nakainom ng alak o inuming nakakalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. Inasabi ni Ana, ni kailanman hindi ako uminom ng wine or strong drink. Kasi sa Biblia, pinaghihiwalay po ang wine sa strong drink. Okay, sa Biblia. Pero ang wine, representation po ng happiness. Ang wine po kasi sa kanila ay inapak-apakang ubas at pinirment po na ubas. Kaya yung definition po ng wine sa strong drink po ay magkaiba. At sinasabi po ni Ana po rito, ni kailanman hindi po ako uminom, hindi po ako lasing. Walang alak o walang wine or strong drink na dumapi sa aking labi. Kaya si Ana ay namumuhay po siya ng matuwid. Okay? Andiyan pa po ba tayo? Ano pa ang katangihan po ni Ana? Si Ana po ay mapagmahal po na ina. Okay? Mapagmahal. Mapagmahal na ina, bakit inupon niya yung kanyang anak? Amen? Doon sa templo. Alam niyo po ba na wala nang pinaka-the best na maiwan o maibigay ng ina o ng magulang, kundi ibigay niya yung kaligtasan sa kanyang mga anak. Wala nang pinaka-the best na regalo sa mga anak, tayong mga magulang, kundi dalihin po sila sa Panginoon. Na anytime Jesus Christ comes or anytime God takes us out from this world, we are going to be with God forever and ever. Kaya naalala ko yung nanay ko, dahil matigas yung ulo ko po noon, tatawag yung nanay ko, maglo-long distance from Manila, i-evangelizean lang ako ng nanay ko.
So mag-aaksaya siya ng pera. Sabi ko, Mama, nag-aaksaya ka ng pera. Maglulong distance ka, yan lang sasabihin mo sa akin. Pag angat ko ng telepono, evangelism yun. Ni-evangelizean ako ng nanay ko. At every morning, nakikita ko, pinapanalangin kaming lahat, kaming magkakapatid, na kaming lahat po ay maligtas. Yung nang ginagawa ng nanay ko, ay yung nanay ko po, siya yung nagdala po sa akin. Siya yung nagdala po sa amin ni Pastora Baby. Amen? At bago mamatay yung nanay ko, sabi ko, hindi na ata siya gaano nakakaintindi kasi may Alzheimer's na po siya bago siya mamatay. Sabi ko, Mama, pastor na po ako. Sabi ko sa mama ko. Sabi ko, Mama, ito yung dinala mo sa church. Pastor na po ako ngayon. Amen? At namatay po siya noong 2020. So, pinakadakila po ang ginawa po ni Ana. Basahin natin, ano bang ginawa ni Ana? At ang lalaking si Elkana at ang buong sangbahayan niya ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon at ganapin ang kanyang panata. Okay? So, magsisiahon sila at maghahandog sa Panginoon. Okay, doon sa Shilo. Ngunit si Ana ay hindi umahon sapagkat sinabi niya sa kanyang asawa, hindi ko aahon hanggang sa ang batay mahiwalay sa suso. At kung magkagayoy aking dadalhin siya upang siya ay pakita sa harap ng Panginoon at tumahan doon magpakailanman. Sabi niya, hindi muna ako sasama sa inyo kasi hindi pa ready yung bata. Ang bata ay magiging sa akin hanggang mahiwalay ko sa suso. Ibig sabihin, yung pagkakataon, yung panahon na kung saan nandun yung bata sa kanya, hinubog niya po sa salita po ng Diyos. She took the opportunity para turuan po yung bata. Amen? Para pagdating niya po niya sa templo, handa na po siya na humarap po sa Diyos. So, hindi po sumama si Ana kasi po hindi pa oras. So, nung nakita po ni Ana na pwede nang ihiwalay si Samuel, okay, pwede nang ihiwalay, ibinigay na po niya si Samuel po sa Diyos. Okay? Ano pa? Number 7 and last, malapit na po tayo. Mapagparaya. Mapagparaya po si Ana. Bakit mapagparaya si Ana? Dahil sa batang ito, ako nanalangin at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling ng aking hinihingi sa Kanya. Ibig sabihin, dininig ng Diyos ang Kanyang panalangin at dumating yung araw nanganak si Ana. Napakinggan ng Diyos in God's time, she brought forth a child and his name is Samuel. Amen? Hindi nag-waver sa kanyang pananampalataya. Naging matiisin si Ana. Andiyan pa po ba tayo? At ipinanganak po si Samuel. Verse 28, kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay, ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon at siya ay sumamba sa Panginoon doon. Anong ibig sabihin? Sa panahon po nito, maraming taon na walang propeta ang nangangaral. Maraming taon na hindi po nagsasalita po ang Diyos. Magmula sa panahon ni Moses, sumunod po si Joshua, hindi na nagsalita po ang Diyos sa pamamagitan po ng propeta. Kaya ang ginawa po ni Ana, nagparaya po siya para magkaroon po ng isang propeta ang bayan pong Israel. Nakuha po ninyo? Inisip ni Ana ang kapakanan ng higit na kararami kaysa sarili niyang kapakanan. Na sa pamamagitan po ni Samuel, si Samuel, propeta Samuel, ang nagbasbas po sa unang hari po ng Israel, si King Saul. Na sa pamamagitan po ni Samuel na isang propeta, na pinagpala po ang bansang Israel sa pamamagitan po ng hari na itinalaga po ng Diyos, si King David. Na sa pamamagitan po ni propeta Samuel, ang salita ng Diyos ng pagpapala, ang instruction ng Diyos ay umabot sa kanila. Ito yung iniisip ni Ana, kaya hindi niya ipinagkait ang kanyang kaisa-isang anak. Okay. Conclusion.
conclusion na tayo kaagad. Ang bilis. Ephesians 6:1-3, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. So ito lamang ang utos sa 10th commandment of God na may kalakip daw po na pangako.